mangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Ang katawang lupa ay namamatay, ngunit hindi ang kaluluwa. Na sa kung anong hiwaga ay nakalilikha ng di maipaliwanag na kababalaghan. Kung kaya't maging ang isang malagim na lihim na inilibing upang itago ay nalalantad at nagbabalik ang isang multo kahit walang ulo. Val, kanina pa umaalulong yung asong kalye na yun. Miriam, huwag mo yung pansinin. Matulog na tayo. Pero malalim ng gabi. hindi ako makatulog eh. Kinikilabutan ako kapag naririnig ko yung alulong ng aso. Bakit papansinin mo yun? Kasi ang sabi ng iba, masamang palatandaan daw ang alulong ng aso. Nagbabadya daw ng malagim na mangyayari sa tao o kaya sa bahay kung saan nakatapat ang aso. 40 anyos ka na. Nagpapaniwala ka pa sa mga pamahiin? Sige na, bugawin mo yung aso. Hindi na. Teka, Oh, bakit ka bumangon? bubugawin ko yung aso sa kalye. Huwag na. Ay, hayaan mo na ako. Baka mamaya sa tapat ang bahay natin nakatapat yung asong maalulong. May malagim na mangyari sa pamilya natin. Ang asong umaalulong nasa labas ng gate namin at nakaharap sa tapat ng aming bahay. Babatuhin ko siya. Salamat. Lumayo rin ang buwisit na asong yon. Ay, nakakatulog na kami. May lalaki na kaputi sa loob na aming bakuran. Umiiyak siya habang nakatalikod sa akin. At naglalakad siya palapit sa pinto ng bahay namin. Nakalutang sa lupa ang kanyang mga paa. At wala siyang ulo.
Lalaking umiiyak at walang ulo. Unti-unting lumusot sa nakasarang pinto ng aming bahay. Lalaki walang ulo. Isa siyang multo! May lalaking nakaputi sa dilim at umiiyak. Sino ka? Bakit ka umiiyak? At paano ka nakapasok rito sa aming kwarto? Kilala mo ko, Fal. Dahan-dahan siyang lumalakad sa liwanag. Alam mo ang dahilan ng aking pag-iyak. Ang lalaking nakaputi, wala siyang ulo! Ano? Ate Miriam? Multo ng lalaking walang ulo? Oo, Pauline. Yun daw ang nakita ng Kuya Val mo sa kwarto namin kagabi. Kaya napasigaw siya. Pero pagpasok ko, hindi ko na inabutan doon ng multo na unti-unti raw naglaho pagbukas ko ng pinto. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo, ate. Pero naniniwala ako sa'yo. Kaya itinigil ko muna ang pagdidilig ng halaman dito sa harap ng bahay. Nakakita ka na ba ng multo? Hindi pa. Pero may naramdaman na ako. Naramdaman? Ewan kung maniniwala ka, ate, ha? Pero naramdaman ko lang na may multo nang magtrabaho ko rito sa bahay ninyo. Anong gusto mong sabihin? Nung mga nakaraang buwan na naging kasambay ako ng pamilya nyo, wala naman akong kakaibang nararamdaman kapag narito ako. Pero mula nung nakaraang linggo na isang gabing nagpapaantok ako sa harap ng bahay, meron akong narinig na pag-iyak ng isang lalaki. Pero wala naman akong nakitang tao sa bakuran. Basta na lang kinilabutan ako. Noong nakaraang linggo ko pa pala nakaramdam ng kakaiba. Bakit ngayon mo lang nabanggit sa akin? Nag-aalala kasi ako, baka hindi niyo ko paniwalaan eh. Pero malamang, Ate Miriam. Malamang na ano? Ang narinig kong lalaking umiiyak nung isang gabi ay walang iba, kundi ang nakita kagabi ng asawa mo na multong walang ulo. Natatandaan ko, ganitong oras, nung nakaraang linggo ng gabi nang makarinig at makaramdam ako ng kakaiba dito sa harap ng bahay ng amo ko. Pero maaari namang hindi multong narinig ko umiiyak nung isang gabi. At pati na yung nakita ng amo ko kagabi. Baka naman may taong nananakot lamang sa amin para umalis kami rito dahil interesado sa bahay na ito. May lalaking nakaputi sa madilim na bahagi ng bakuran. Umiiyak siya. Malalaman ko ngayon kung totoong multo ang lalaking ito. Hoy! Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Dito sa bakuran ng bahay ng mga amo ko, ha? At saka bakit umiiyak ka? Ang lalaking nakaputi at umiiyak? Pag-alis niya sa dilim, wala na siyang ulo. At naglagos ang kamay kong inihawak sa kanyang balikat. Isa siyang multo! Multong walang ulo! Abe. Abe. Bumangon ka, Abe. Bangon. Ganyan nga. Sumunod ka sa akin. Kahit nahihimping ka, sundin mo ko. Lumakad ka, Abe. Lakad. Lalabas ka ng bahay. Sasama ka sa akin.
May pupuntahan tayo. Susunod ka sa akin, Abe. Susunod ka saan man ako magpunta. Miriam! Miriam! Bal? Oh, Bal, bakit? Ha? Galing ako sa kwarto ni Abe. Wala siya ron. Hinanap ko na siya. Wala sa loob ng bahay ang anak natin. Wala rin sa bakuran. Lumabas siya nang hindi nagpaalam sa atin? Malamang. Bakit lumabas ng bahay ang anak mo nang walang paalam? At least oras pa ng gabi? Saan nagpunta si Abe? Ate Miriam, kung saan-saan na natin hinanap si Abe, pero hindi natin matagpuan. Ipinagtanong na rin natin siya sa ibang niyang kaklase at kaibigan, Poleng, pero walang makapagsabi kung nasaan siya. Hindi niyo naman siya matawagan. Kasi nga naiwan sa kwarto niya ang kanyang cellphone. May paraan para malaman natin kung nasa ng anak niyo, ate. Paano? Lumapit tayo sa kilala kong faith healer. Mabuti, Kuya Val. Sumama ka sa amin ni Ate Miriam sa paglapit kay Lina. Pareho lang kami nag-aalala ng asawa ko sa aming anak, Paul. Kung maaari, tumahimik muna kayo para mabistahan kung mabuti ang binalasa ko mga baraha. Oh, bakit ka napailing, Lina? Mabutit na samahan agad kayong mag-asawa sa akin ang kasambahay nyo. May problema ba, Lina? Poleng, maliwanag ang mensahe ng aking mga baraha. Lalaki ang may kagagawan sa pagkawala ng anak ng mga amo mo. Multo. Multo? Multong walang ulo. Dito na lamang tayo, Abe. Kumising ka na. Saan ako naruroon? Huwag kang matakot, Abe. Sino ka? Ako si Checo. Kilala mo ko? Kaibigan ako ng dati mo. Matalik na kaibigan. Bakit narito ako sa ibabaw ng burol? Hindi mo alam na parito ka. Kasi naglakad ka habang natutulog. Naglakad ako ng tulog? Oo. Umalis ka sa iyong bahay habang nahihimping. Kaya nakarating ka rito. Bakit ka nasa dilim? Lalapit din ako sa'yo. Pakiwari ko. Halos magkaedad lamang tayo. Tama ka. Paano ka naging matalik na kaibigan ng daddy ko? Lina, pasensya ka na sa mga amo ko, ha? Wala kang problema sa akin, Poleng. Hindi yata sila naniwala sa iyo, eh. Naniwala sila sa akin. Ha? Lalo ang amo mong lalaki. Bakit hindi sila sumama sa atin sa paghahanap sa kanilang anak? Nararamdaman ko may kinikimkim na mabigat na dahilan ng amo mong lalaki. Hindi kita maintindihan. Hindi ko rin siya maunawaan. Pero malalantad rin ang anumang itinatago niyang lihim. May lihim? Si Kuya Val? Meron, Poleng. Iyon ang nararamdaman at natitiyak ko. May inililihim siya na maaaring sa ngayoy siya lamang nakababatid. Pero ano man ang lihim na yon? Malamang yon ang dahilan ng pagpapakita sa mga amo mo ng multong walang ulo. Malapit na tayo sa burol na sinasabi mong nararamdaman mong kinaroroonan ni Abe. Poleng, talasan natin ang ating mga mata. Oo. Anumang sandali, maaaring mamataan natin sa lugar nito ang anak ng mga amo mo. Bakit bigla kang umiyak? Lina! Nakita ko na si Abe. Nasaan siya? Nasa gilid na matarik na bangin ng anak ng mga amo ko. Kasama niya ang multong walang ulo. Malaki man nangyari sa akin, Abe. Hindi kita maintindihan. Kung sa'yo nangyaring silapit ko, sigurado hindi ka rin matatahimik at maghihiganti ka. Anong
bang gusto mong sabihin? Lumapit ka dito sa dilim para maintindihan mo ako at makita mo akong maputi. Sige, lalapit ako sa'yo. Abe! Ha? Abe! Oh, Manang Poling? Huwag kang lumapit sa gilid ng bangin! Lumayo ka sa multo! Multo? Ang lalaking nasa dilim na kasama ko? Multo? Val, hindi naman kita maintindihan eh. Sabi mo kanina nung tawagan mo ako, Fred, naniniwala ako sa sinabi ng faith healer na multo ang may kagagawa ng pagkawala ng anak ko. Pero sa halip na sumama ka sa asawa mo sa paghahanap sa anak nyo, pinuntahan mo ako. At nagpilit kang mag-inuman tayo. At hindi ka naman malakas uminom ng mga binata pa tayo. Pero ngayon, panay ang tungga mo. Tingnan mo, napapaiyak ka pa. Val, best friend tayo noon pa. Kabisado kita. Matapang ka. Hindi iyakin. At walang sino mang nakapipigil sa'yo sa gusto mong gawin. Pero, bakit ngayon? Parang nawawala ang tapang mo. Nagpapatalo ka ba sa isang multo? Halika, Abe! Manang Poling! Mabuti na sunggaban mo agad siya. Poleng, kung hindi, malamang nahulog sa bangin ang anak ng mga amo mo. Sino siya? Si Lina, kaibigan kong faith healer. Bakit po kayo narito? Kanina ka pa namin hinahanap, Abe. Hindi tamang ginawa mo, iho. Hindi po tama. Abe, mahusay na faith healer si Lina. Alam niyang sumama ka sa isang multo. Multo si Diego? Sinong Diego? Yun yung kausap ko kanina na nasa dilim. Ha? Nasaan siya? Bakit biglang nawala rito sa burol yung lalaking nakaputi? Good evening po, Mamang Melissa, Papang Mauro. Fred, bakit inaalalayan mo si Val? Oo nga. Bakit ganyan siya? Parang halos hindi siya makalakad. May masama bang nangyari sa kaibigan mo? Wala po. Nagkainuman lang po kami. Napasobra po ang inom ng anak nyo. Ayaw naman po niyang magpahatid sa bahay nila. Baka daw po kasi mag-away silang mag-asawa. Kaya dito ko na lang po siya inihatid sa inyo. Fred, tutulungan na kita sa pag-alala kay Val, ha? Sige po, Papang. Diretso na ninyong anak mo sa kwarto niya. Oo, Melissa, ako na bahala. Hindi naman kasi si dating sanay uminom eh. Bakit kasi nagpakalasing siya? Val. Kumising ka, Val. Val. Mauro, bakit ka bumangon? Sisilipin ko lang sandali si Val sa kwarto niya, Melissa. Bakit pa? Alamin ko lang kung nakatulog na siya matapos ko siyang punasan kanina. Ay, sige. Ikaw bahala. Kapag gising pa si Val at medyo humulas ng kalasingan niya, aalamin ko kung bakit siya nagpakalasing. Baka naman may mabigat na problema ang anak ko. Val. Kumising ka. Kanina pa nakauwi si Fred. At alam ko nagsosolo si Val sa kwarto niya. Wala na may ibang tao rito sa kwarto. At naihimbing na anak ko. Sino may-ari ng boses na lalaking teenager na narinig ko kaninang tumatawag kay Val? Medyo naparami rin ang nainom ko kanina. Bihira kasi kami magkainuman ni Val eh. Pero totoo kayang sinabi ng kaibigan kong yon na may multong lumalabas sa bahay nila.
Multong malamang na may kagagawan sa biglang pagkawala ng anak niya. Anong nakikita kong yon? Sa madilim na bahagi ng bakuran ni Naval. Isang lalaking nakaputi na umiiyak. Ang cellphone ko. Malalaman ko kung totoo o hindi na may nagbumulto sa pamilya ni Naval. Pipicturean ko ang lalaking nakaputi. Kukunan ko ng litrato ang multo. Mauro, Huwag ka magtawa, Melissa. sino ang hindi matatawa sa'yo? Totoong sinabi ko. Paano magkakaroon ng ibang tao sa kwarto ni Val? Wala naman tayong ibang lalaking kasama rito sa bahay na teenager. Alam ko, May edad na rin ang kasambahay nating si Maming. paniwalaan mo ko. Ay nako, guni-guni mo lamang ang narinig mo. Hindi. Naku, matulog na nga tayo. Maaaring hindi ka maniwala, pero ang tinig ng teenager na narinig ko kanina sa kwarto ni Val, parang boses ni Diego. Diego? Yung mataling na kaibigan ni Val nung teenager pa siya. Patay na yun. Oo. Aksidenteng nahulog si Diego sa Banginoon ayon kay Val. 18 anyos pa lamang si Diego na mamatay siya. Pamilyar sa akin ang boses niya. Dahil madalas ko siyang makausap nung nabubuhay pa siya. Ibig mong sabihin, nagmumulto si Diego? Pinagmumultuhan si Val nang yumaon niyang matalik na kaibigan? Tapos na ang misteryong lumiligalig kay Val. Hawak ko na ang litratong napaprint ko nang mula sa kuha ng cellphone dun sa lalaking nakita ko sa bakuran ni Naval kagabi. Sayang nga lang at tatakpan ng palad niya ang kanyang ulo nang mapicturean ko siya. Ipapakita ko sa kaibigan ko ang litratong ito kung saan makikita ang isang lalaking nakaputi na umiiyak. Nakuna ng litrato ang lalaking nakaputi. Ibig sabihin, hindi siya multo. Pero sinong lalaking yun na nasa bakuran ni Naval sa 10 oras ng gabi? At bakit siya umiiyak? Fred, wala rito sa amin si Val. Malamang nakatulog siya sa bahay ng parents niya, Miriam. Kasi doon siya nagpatid sa akin kagabing manggaling siya sa amin. Hindi pa pala siya nakakauwi? Mabuti doon siya nagpalipas ng magdamag sa kanyang mga magulang. Nag-alala ko sa kanya dahil hindi ko siya makontak. Kagabi pang naghahanap ako kay Abe. Pupuntahan ko na lang si Val sa mga biyanan mo. Teka, Fred, ano yung hawak mo? Litrato ng lalaki na picturean ko sa loob ng inyong bakuran kagabi. Pwede ko bang makita? Oh, eto. God! Oh, Miriam. Bakit biglang nanlaki ang mga mata mo? Parang kilala ko ang lalaki nakaputi na nasa litrato, Fred. Pamilyar sa akin ng balat sa kanyang braso. Kilala mo siya? Ang balat sa braso niya ay tulad ng nasa braso ng matalik na kaibigan ni Val nung teenager pa siya. Si Diego na matagal nang patay. Val, mabuti gising ka na. Kanigising ko lang, Fred. Medyo masakit pa nga ulo ko eh. May hangover pa ako sa nainom ko kagabi. Pinapasok na ako rito ng parents mo. Kasi dati naman ako pumapasok dito sa kwarto mo nung mga teenager pa tayo. Kababangon ko lang nang pumasok ko rito eh. Fred. Oh, Val, bakit biglang nalaki ang mga mata mo? Tingnan mo sa salamin. Ha? May nakasulat sa salamin. Isang pangalan. Pero wala pa yung kagabi nang ipinasok ka namin dito sa kwarto. Fred. Sinong sumulat niyan? Malamang isa lang ang sumulat niyan. Walang iba kundi ang may-ari ng pangalang nakasulat sa salamin. Si Diego. Ang best friend ko noon na namatay noon nung 18 anyos pa lamang siya.
Ang sulat sa salamin? Sulat ng patay? Naninibago ako sa iyo, Val. Mamang, wala pong nagbabago sa akin. Sabi ng papa mo, natatakot ka sa sulat sa salamin sa inyong kwarto. Hindi po, Mamang. Narinig ko, inamin mo sa kaibigan mo si Fred na natakot ka sa pangalan nakasulat sa salamin sa kwarto mo. Kaya nga sinabi ko sa mamang mo na naninibago ako sa iyo eh. Kasi hindi ka naman dati umiinom ng alak, pero naglasing ka. Kilala naming matapang ka, pero sa sulat lang sa salamin, natakot ka na. Magtapat ka nga, Val. May inililihim ka ba sa amin ng papang mo? Wala po, Mamang. Bakit natatakot ka sa pangalan lang na nakasulat sa salamin? Bago po ako umuwi sa amin, sasabihin ko sa inyo ni Papang ang totoo. Anong totoo, Val? Natakot po ako sa nakita kong sulat sa salamin. Dahil kilala ko pong sulat kamay na yun. Alam ko kung sinong sumulat nun. Si Diego. Si Diego? Ang matalik na kaibigan mo nung teenager ka pa? Opo, Mamang. Bakit ka naman pagmumultuhan ng matalik mong kaibigan? Ano, Fred? Parang may inililihim si Val sa mga magulang niya? Parang ganun, Miriam. Kasi may mga tanong ang mga biyanan mo na hindi masagot ng iyong asawa. Kakausapin ko rin si Val kapag nakapagpahinga na siya. Salamat nga pala sa paghahatid mo sa kanya dito sa amin, ha? Okay lang yun. Hindi ko na i-istorbo yun si Val sa kwarto. Pakisabi na lang sa kanya na lumakad na ako. Tutuloy na ako. Fred, sandali lang. Miriam, ano yung inilabas mo? Litrato ni Val at Diego ng mga teenager pa sila. Nakayakap pa si Diego kay Val? Tingnan mo ang kanang braso ni Diego na nakayakap kay Val. Tama ka, Miriam. Malinaw na nakikita yung balat. Ang balat sa braso ni Diego ay katulad ng balat ng lalaking nakaputi na nakunan ko ng picture sa inyong bakuran kagabi. Naniniwala ka na ngayon? Oo, Miriam. Naniniwala na ako na nagmumulto si Diego. Multo? Oo, Abe. Multo ng namatay na kaibigan ng daddy mo. Ang lalaki na kaputi na nakasama mo sa burol. Sabi po ng iba, hindi daw po totoo yung multo. Talagang may ibang tao na hindi naniniwala sa kababalaghan. Katang-isip lang daw po yun. Hindi ko inaalis sa iba na maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Sa comics lang daw po may mga multo. Sa TV, sa pelikula o kaya sa radyo. Pero totoo ang multo, anak. Ako ang nagsasabi sa iyo. Mami, mabait naman po sa akin ang lalaking nakaputi. Patay na siya, Abe. Parang hindi po ako makapaniwala na multo siya. Maniwala ka sa akin, anak. Huwag ka makikipag-usap uli sa multo ng dating best friend ng daddy mo, ha? Baka mapahamak ka. Miriam, maliwanag ang litratong kuha ni Fred sa bakuran natin kagabi. At ang litrato ni Diego nung siya nabubuhay pa. Magkatulad ng balat sa kanyang braso. Maliwanag, Bal. Nagmumulto ang dating matalik mong kaibigan. Pinagmumultuhan niya tayo. Kailangan makagawa tayo ng paraan para matigil ang pagbumulto niya. Huwag kang mabahala, Miriam. Hindi ako nababahala para sa sarili ko. Nababahala ako para sa ating anak. Si Abby nga pala. Nando, natutulog na siya sa kanyang kwarto. Siniguro ko nahihimbing na siya bago kita kinausap. Hindi tamang ginawa niya kagabi. Hindi siya dapat umaalis ng walang paalam. Pinagsabihan ko na siya. Hindi raw niya alam kung bakit siya nakarating sa burol. Nagising na lamang daw siyang naroon na siya. Hindi naman siya dating naglalakad ng tulog. Ang mahirap, hindi naniniwala sa multo si Abe. Baka maulit yung pag-alis niya na walang paalam. At makipagkita ulit siya sa multo ng dating kaibigan mo.
Miriam, tingnan mo. Oo, nakikita ko, Val. Nasa madilim na bahagi ng bakuran na naman natin. Yung lalaki na kaputi. Umiiyak na naman siya. Ayun, tumigil siya sa pag-iyak. Lumakad siya palayo sa dilim. Val, humarap siya dito sa bintana. Talagang wala siyang ulo. Itinuturo ka niya, Val. Parang nangangatal sa galit ang kamay niya nakaturo sa'yo. Parang galit sa'yo yung multo ng dating matalik mong kaibigan. Galit na galit ang multong walang ulo. Val. Val. Multo! Multong walang ulo! Tigilan mo na ang pagmumulto sa aking mga amo! Huwag mo kong pakialaman. Maglaho ka! Sa ngalan ng Diyos! Wala kang karapatang utusan ako. Matakot ka sa hawak ko ang krusipiho! Hangal na kasambahay. Unti-unting naglaho ang multo. Diyos ko! Salamat! Natakot sa krus sa multong walang ulo! Melissa, ano iniisip mo? Hindi ako makapaniwala na pagmumultuhan si Val ng matalik niyang kaibigan. Nung teenager pa sila. Hindi rin ako makapaniwala. Pero si Val mismo nagtapat sa atin. Ang alam ko, may dahilan ang pagbabalik ng isang kaluluwa. Ano naman ang magiging dahilan ng pagmumulto ni Diego? At ang mga nagmumulto ay yung mga kaluluwang hindi matahimik. Bakit hindi matahimik ang kaluluwa ng dating kaibigan ni Val? Aksidente ang pagkamatay niya. Eh yun ang pagkakaalam natin. Si Val mismo nagsabing nadula si Diego sa gilid ng burol. Kaya nahulog sa bangin nung teenager pa siya. At sumabit pa sa kawad ng kuryente. Kaya naputulan ang ulo. Yun nga kaya ang totoong nangyari. Iniisip mo bang may inililihim sa atin si Val? 18 ayos pa lang ang anak natin nang mamatay ang kaibigan niya. O anong malay natin kung may hindi siya natandaan dahil sa tako? Maaari nga yun, Melissa. At maaari ding si Val lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit nagmumulto ang kanyang dating matalik na kaibigan. Poleng, maaaring hindi natakot sa hawak mong krusipiho ang multong walang ulo. Katulad ng hindi lahat ng multo ay hindi nakukuhanan ng litrato. Pero nakita ko, Lina, unti-unting naglaho ang multo nang ilapit ko sa kanya ang krusipiho. Maaaring naglaho lamang siya dahil sa iyong presensya. Pero maaaring muli siyang magpakita sa iyong mga amo. Ano kaya ang dapat kong gawin? Hindi ikaw ang talagang pinagmumultuhan ng multong walang ulo. Nakita ko nga. Galit na nakaturo kay Kuya Val. Ang multong yun. Maaaring may kinikimkim siyang galit sa amo mong lalaki. Gusto ko matulungan ang mga amo ko, Lina. Poleng, makabubuting dumistansya ka sa multo. Ha? Bakit naman, Lina? Baka may balak maghiganti ang dating kaibigan ng amo mong lalaki. Ano? At madamay ka pa sa paghihiganti ng multong walang ulo. Hello, Val. Malalim ng gabi, napatawag ka pa. Ha? Nagpakita na naman sa inyo ang multong walang ulo? At gusto mong tulungan kitang matigil na ang pagpapakita niya sa inyong pamilya? Okay, Val. Handa akong tulungan ka. Hindi ako natatakot sa multo. Kaya gagawa ko ng paraan para mapaglaho na ng tuluyan ng multong walang ulo. Umalulong na naman ang asong gala sa kalye. Bigla tuloy akong kinilabutan.
Ang multong walang ulo. Naroon na naman siya sa madilim na bahagi ng bakuran at umiiyak. Tumigil siya sa pag-iyak at umarap sa bintana ng kwarto ng aking mga amo. Val, Nakaturo siya sa bintana habang parang nangangatal sa galit. Val, Bakit pa ulit-ulit na tinatawag na multong walang ulo ang amo kong lalaki? Teka, ang presipiho. Lalabas ako dito sa servant's quarter. Ilalapit ko uli itong krusipiho sa multo para maglaho siya. Si Kuya Val, biglang lumabas sa bahay. Patakbo siyang lumapit sa gate. Lumabas sa gate ang amo kong lalaki. Saan kaya pupunta si Kuya Val? Maliwanag ang itinawag sa akin ni Val kanina. Lumitaw na naman sa kanilang bakuran ng multong walang ulo. Ang multo ng kanyang dating best friend nung nabubuhay pa ito. Ngayon narito na ako sa tapat ng bahay ni Val. Lalapit na ako sa gate. Ang multong walang ulo. Nasa bakuran na naman ni Val. Diego! Tigilan mo na ang pagbumulto kay Val. huwag mo kong pakialaman. Holy water ang laman ng botelyang hawak ko. Kinuha ko pa sa simbahan bago ko pumarito. Para matigil na ang pagbumulto mo kay Val. Hindi mo ko mapipigilan. Sa ayaw at sa gusto mo, maglalaho ka. Isasaboy ko sa iyo ang holy water. Walang makapipigil sa gagawin ko. Hindi ko pa siya nasasabuyan ng holy water. Unti-unti na naglaho ang multo na walang ulo. Val, huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan ng mamang mo. May lalaking nakaputi doon sa madilim na bahagi ng bakuran natin. Wala siyang ulo, Melissa. Umiiyak siya. Bakit nasa bakuran natin ang multong walang ulo? Nakita ko rin, Fred. Nang lapitan mo ang multong walang ulo, unti-unti siya naglaho. Malamang hindi na siya ulit lumitaw dito sa bahay ng mga amo mo. Manang Pauline. Ay nako, hindi tayo nakakasiguro. Maliwanag ang sinabi sa akin ng kaibigan kong faith healer. Mahirap kalaban ang mga multong naging mabuti noong nabubuhay pa sila. Sapagkat hindi sila kayang pinsalain ng mga mabubuting bagay na nagmumula sa Diyos. Kaya pala nakabalik pa ang multong walang ulo. Kahit inilapit ko na sa kanyang krusipiho. At hindi siya natakot sa hawak mong benditadong tubig, Fred. Kung hindi natakot sa holy water ang multong yun, bakit siya naglaho? Bakit siya tumakas? Tumakas kaya ang multong walang ulo? O naglaho siya para sundan si Kuya Val? Mauro, nasa bakuran pa rin natin ang multong walang ulo. Umiiyak pa rin siya, Melissa. Teka, dito lang kayo ni Val sa loob ng bahay. Lalabas ka? Oo, haharapin ko ang multo. Teka, mamang. Dalawa tayong humarap sa multo. Multong walang ulo! Alam kong patay ka na dahil nakalutang sa lupa ang iyong mga paa. Bakit ka nagbabalik? Patay ka na. Dapat ka lang manahimik sa kabilang buhay. Hindi ako matahimik. Dahil hindi pa ako mamamatay. Kung hindi ako pinatay. Pinatay ka?
Itinulak ako sa bangin. Sinong pumatay sa'yo? Si Val. Si Val! Ang aming anak ang pumatay sa'yo? Makasarili si Val. Traitor na kaibigan. Walang awa. Walang puso. Kriminal. Diego? Ako nga po, Papang Mauro. Hindi totoo ang sinabi mo. Maliwala kayo sa akin, Mamang Felisa. Pinatay ako ni Val. Hindi mamamatay taong anak namin. Kriminal po siya. Paano mangyayari yun? Itinulak niya ako sa bangin. Bakit ka papatayin ni Val? Matalik kayong magkaibigan ng anak ko. Ganun pong pagkakaalam ko nung una. Kaibigan ko siya. Kaya itinuring ko siyang higit pa sa tunay na kapatid. Pero tinrader niya po ako. Pinatay. Mamang, Papang, huwag po kayong maniwala sa kanya. Traitor ka, Val. Hindi totoo ang sinasabi niya. Nagsisinungaling siya, Papa. Ikaw ang nagsisinungaling, Val. Nagtiwala ako sa'yo. Naging mabuti ko sa'yo noong nabubuhay pa ako. Pero anong isinukli mo sa lahat ng kabutihan ko sa'yo? Tinraitor mo ko. Nang malaman mong may kasakin si Miriam, nagselos ka dahil may lihim ka palang pagtingin sa kanya. Kaya gumawa ka ng paraang maagaw sa akin at mabaling sa iyong atensyon niya. Mapasayo lamang si Miriam. Inihulog mo ko sa bangin. Pinatay mo ko. Tama na. Namatay ako nang wala pa sa panahon dahil sa kagagawan mo. Kaya nagbalik ako para maghiganti. Paghigantihan mo ko? Gaganti ako sa iyo, Val. Pati sa iyong anak. Sandali, Diego. Wala na ang multong walang ulo, Val. Naglaho na siya. Papang, Mamang, hindi totoong mga sinabi niya. Val. Oh, bakit ganyan ang tingin sa akin, Mamang? Papang, hindi ba kayo naniniwala sa akin? Ewan ko, Val. Hindi namin alam ng papag mo kung sino ang paniniwalaan namin. Tama. Sino ba nagsasabi ng totoo? Ikaw? O ang multong walang ulo? Nakikiusap ako, Alina. Kahit hindi ka makiusap, Poleng, gagamitin ko ang mga nalalaman ko para makatulong sa mga amo mo. Dahil wala silang kalaban-laban sa galit ng isang multo. Anong gagawin mo? Magsasagawa ako ng nararapat na ritual at orasyon upang malaman ko ang dahilan ng pagbabalik at panliligalig sa iyong mga amo ng multong walang ulo. Abe? Buksan mo itong pinto. Wala rito sa kwarto niyang anak ko. Nasaan siya? Abe! Lina, naparito ako sa iyo para humingi ng tulong. Bago ka pa dumating, batid ko na ang mabigat mong problema, Val. Nagbalik ang multo ng dating kaibigan ko na namatay noong 18 anyos pa lamang siya para maghiganti sa akin at sa pamilya ko. Malaki ang pagkakasala mo sa kanya. Alam mong nagkasala ko? Amo ka ni Poleng. Gusto kang matulungan ng kasambahin niyo. Kaya nakiusap siya sa akin. Sa hangarin ko makatulong sa'yo, nagsagawa ako ng ritual at orasyon. Kaya nakausap ko ang kaluluwa ni Val at ang multo ng dating kaibigan mo ang nagtapat sa akin ng buong katotohanan. Ang dahilan kaya hindi matahimik ang kanyang kaluluwa at nagbabalik siya upang maghiganti. Val, pinagsisihan ko na naging kasalanan ko kay Diego. sa kanya mo sabihin yan. Paano kung maililigtas ang sarili ko
At ang anak ko sa pagiganti ng multo ng dati kong kaibigan. Miriam, Mabuti umuwi ka na, Val. may pinuntahan lang ako. Nawawala na naman si Abe. Yan ang habang kinatatakutan ko. Umalis na naman siya na walang paalam. Parang alam ko na kung nasa ng ating anak. Baka nakipagkita na naman siya sa multo ni Diego. Pupuntahan ko sila. Sasamahan kita. Magmamadali tayo, Miriam. Baka hindi na natin abutan ng buhay si Abe. Dito na lamang tayo, Abe. Gumising ka na. Saan ako naroroon? Narito ka sa burol. Diego? Ako nga. Gaya ng dati. Naglakad ka nang natutulog. Kaya nakarating ka rito. Sabi ng iba, patay ka na. Naniwala ka naman. Bakit tuwing magkikita tayo, nasa dilim ka? Lalabas ako sa dilim. Ha? Lumapit ka sa akin. At makikita mo ako. Sige. Lalapit ako sa'yo. Ganyan nga. Lapit pa sa akin, Ape. Bakit habang papalapit ako sa'yo, parang lumalayo ka? Haharap na ako sa'yo. Bakit huminto ka sa paglapit sa akin, Ape? Wala kang ulo? Isa kang multo? Multo! Multo! Mahuhulog ako sa bangin! Mahuhulog ako! Bilis, Miriam. Malapit na tayo sa burol. Pero bakit dito tayo nagpunta, Val? Dito kami madalas mamasal noon ni Diego. Tulong! Si Abe. Ang anak natin! Nakakabit siya sa nakalamit na baging! Nakabitin siya sa gilid ng bangin. Abe! Abe! Dali! Tulungan niyo po! Huwag kang bibitiw sa baging! Huwag po dito! Ililigtas ka namin. Hindi niyo may liligtas ang inyong anak. Ang multong walang ulo! Mamamatay ang anak mo, Val. Gaya ng pagpatay na ginawa mo sa akin. Ha! Inaagasan ng dugo ang leeg ng multong walang ulo! Ganito kakilakilabot ang nangyari sa akin. Matapos akong itulak ni Val sa bangin at masabit ako sa kawad ng kuryente. Naputol ang ulo ko sa kagagawa ni Val. Diego. Ang malagim na sinapit ko ay mangyayari rin sa anak mo, Val. Ngayong sumapit na siya sa gulang na kasing gulang ko noong patayin mo ko. Val! Pinatay mo si Diego! Oo, Miriam. Pinatay ko siya. Itinula ko siya sa bangin dahil siyang unang minahal mo noon. Hindi ako. Oh, Diyos ko! Hindi ko akalain! Pero pinagsisihan ko na yon. Huli na ang pagsisisi mo, Val. Buhay kong inutang mo noon. Buhay ng anak mong magiging kabayaran ngayon. Hindi! Tuluyan kong iuhulog si Abe sa bangin. Huwag! Huwag mo lang patayin ang anak ko. Tayo magsasama sa kamatayan! Halika! Mami, wala na po si Daddy. Oh, Habe. Namatay ang Daddy mo na yakapin niya ang multo ni Diego para mailigtas kanya na ikinahulog niya sa bangin. Sabay sa pagkamatay ng Daddy mo, naglaho ang multo ng dati niya kaibigan. At malamang, hindi na muli magbalik ang kaluluwa ni Diego. Dahil nagkaroon na ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Hindi na muli magmumulto. Ang multong walang ulo.
walang lagim na hindi nalantad.